Sofia, ikaw ay isang basura sa pamilyang ito. Layas. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa gitna ng suot niyang puting belo, habang ang asawang si Rafael ay masayang nakikipag-inuman sa labas. Ang biyenang si Don Alejandro ay itinaboy si Sofia sa gitna ng unos. Heto ang pera. Maglaho ka at wag nang magpapakita bago ka pa maging bangkay sa pamamahay na ito. Ngunit lingid sa lahat, si Sofia ang tunay na may-ari ng lupang kanilang tinatayuan. Tatanggapin ba niya ang pagpapakumbaba para sa kaligtasan ng mahal o babalik siya para bawiin ang dangal na tinapakan? Sino ang tunay na traidor sa likod ng mga ngiti? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong mga luhang puno ng kasinungalingan. Sofia, kunin mo ang tseke na yan at lumayas ka bago pa sumikat ang araw. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na ito kahit kailan. Ang boses ni Don Alejandro ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na silid-aklatan. Malamig, direkta, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ang sumalubong kay Sofia, ang babaeng ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay nagniningning sa ilalim ng puting belo, nangangako ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng dambana. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Sofia ay mahigpit na nakahawak sa isang tasang porselana na naglalaman ng mainit na salabat. Napansin niya kasi ang paulit-ulit na pag-ubo ng kanyang biyenan habang nasa resepsyon ng kasal, kaya sa halip na magpahinga sa kanilang silid ni Rafael, mas pinili niyang ipaghanda ang matanda ng inuming makapagpapaginhawa sa lalamunan nito. Ang usok mula sa mainit na tsaa ay tila humahaplos pa sa kanyang pisngi, isang simbolo ng malasakit na binaliwala ng malupit na hatol. Unti-unting nanginginig ang mga daliri ni Sofia. Ang init ng tasa ay tila naging apoy na pumapaso sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman sa kanyang dibdib. Hindi niya maunawaan. Bakit? Paano naging ganito kabilis ang pagpapakita ng tunay na kulay ng taong itinuring niyang pangalawang ama? Papa, bakit po? Ano pong nagawa ko? Mahal na mahal ko po si Rafael. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang pautal-utal na sagot ni Sofia habang ang unang patak ng luha ay gumuguhit sa kanyang pisngi. Dumidilig sa mamahaling tela ng kanyang wedding gown. Isang mapait na tawa ang naging tugon ni Don Alejandro. Inihagis niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesang nara. Huwag kang magmalinis, Sofia. Alam ko ang pinanggalingan mo. Alam ko ang baho ng pamilya mo. Ang akala mo ba ay papayag akong isang katulad mo ang magdadala ng apelyido ng mga Alejandro? Isa kang linta. Isang basura na nagpanggap na mamahaling hiyas. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Kung tunay mong mahal si Rafael, aalis ka. Dahil sa oras na manatili ka rito, sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay niya. Ibabaon ko siya sa utang, sisirain ko ang kanyang kinabukasan at hinding-hindi siya magiging masaya. Mamili ka. Ang iyong pansariling kaligayahan o ang kaligtasan ng taong sinasabi mong mahal mo? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sofia ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng parating na bagyo. Ang tasang hawak niya ay dahan-dahang nadula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay, kundi tumapon ng mainit na likido sa maputing tela ng kanyang gown na tila isang malaking mantsa ng dugo sa gitna ng kadalisayan. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para maging isang tinig. Nanlalabo ang kanyang paningin habang nakikita ang mga dokumento sa lamesa. Mga dokumentong nagsasabing siya ay isang impostora, isang magnanakaw. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso
at ang tuloy-tuloy na ulan sa labas ng mansyon na para bang sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mula sa malayo, sa kabilang bahagi ng hardin, umaling-aungaw ang tawanan ni na Rafael at ng mga kasama nito. Masaya pa ang kanyang asawa, walang kamalay-malay na sa loob ng silid na yon. Ang babaeng pinangakuan niya ng habang buhay ay unti-unting nauubos. Pilit isinusuko ang sarili alang-alang sa kanya. Isang huling tingin ang ipinukol ni Sofia kay Don Alejandro. Wala siyang nakitang awa sa mga mata nito, kundi isang madilim na determinasyon. Alam ni Sofia na walang puwang ang katotohanan sa silid na puno ng puot. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang belo, ang telang sumisimbolo sa kanyang pangarap, at hinayaan itong mahulog sa sahig na basang-basa nang natapong sa labat. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, bit-bit ang isang maliit na bag at ang bigat ng isang sakripisyong walang sino man ang makakaalam, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan sa gitna ng dilim. Sapat na nga ba ang pag-ibig para tiisin ang isang maling paratang? O sadyang ang tadhana na mismo ang nagtatakwil sa isang pusong walang ibang hangad, kundi ang magmahal ng tapat? Sa gitna ng ulan, habang ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha, naiwan ang anino ni Sofia sa gitna ng kalsada. Isang bride na walang asawa, isang reynang walang kaharian, at isang anak na itinakwil ng sariling kapalaran. Ang malamig na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Sofia habang siya ay nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang wedding gown, na dati ay simbolo ng kadalisayan, ngayon ay naging isang mabigat na pasanin, basang-basa at puno ng putik sa laylayan. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang pares ng nakasisilaw na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang ugong ng makina ay unti-unting humina hanggang sa tumigil ito sa kanyang harapan. Pinalitan ng tunog ng malalaking patak ng ulan na bumabagsak sa bubungan ng sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula rito ay lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na kupas na payong. Siya si Tatay Ben, ang matandang hardinero sa Hacienda Alejandro, na laging nagbibigay kay Sofia ng mga sariwang bulaklak noong siya ay naninilbihan pa roon bilang isang simpleng katulong. "Iya, sumama ka na sa akin. Hindi ka ligtas dito." Ang mahinang boses ni Tatay Ben ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Hindi na nakapagsalita si Sofia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng emosyon. Hinayaan niyang akayin siya ng matanda patungo sa loob ng sasakyan, palayo sa kislap ng mansyong naging bilangguan ng kanyang mga pangarap. Dinala siya ni Tatay Ben sa isang maliit at liblib na kubo sa dulo ng bayan, malayo sa marangyang bahagi ng probinsya. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera na tila sumasayaw sa hangin, pinaupo siya ng matanda at binigyan ng isang tuyong tuwalya. Ang bawat sulok ng kubo ay amoy tuyong damo at lumang kahoy, isang kapaligirang napakalayo sa bango ng mga mamahaling pabango sa loob ng hasyenda. "Bakit ninyo ako tinutulungan, Tatay Ben? Alam ninyo ang sabi ni Don Alejandro, isa lamang akong basura." Ang paos na tanong ni Sofia habang nakatingin sa kanyang mga kamay na wala ng suot na singsing. Huminga ng malalim ang matanda at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya rito ang isang kupas na litrato at isang gintong medalyon na may nakaukit na letrang S. "Hindi ka basura, Sofia, at hinding-hindi ka magiging basura. Ang iyong ama, si Gabriel, ay hindi lamang isang simpleng katulong na pumanaw sa isang aksidente. Siya ang orihinal na tagapagmana ng lupang ginto, ang malawak na lupain na kinatatayuan ngayon ng Hacienda Alejandro." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sofia. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Don Alejandro.
Anong ibig ninyong sabihin? Ang pamilya Alejandro ay nabaon sa utang noon. Ang ama mo ang nagligtas sa kanila. Ngunit nang mamatay siya sa isang misteryosong sunog, kinuha nila ang lahat. Pinapalabas nilang pautang lamang iyon. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang tinatamasa nila ngayon. Kaya ka itinaboy ni Don Alejandro dahil natatakot siyang malaman mo ang katotohanan ngayong ganap ka na nilang kapamilya. Habang unti-unting naglalayag ang katotohanan sa isipan ni Sofia, sa loob naman ng mansyon, isang masamang balak ang kasalukuyang hinahabi. Si Doña Imelda, ang kapatid ni Don Alejandro, ay nakaupo sa kanyang sadyang ginawang silya na parang isang reyna. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, habang sa kanyang harapan ay nakatayo si Rafael, na tila isang anino na lamang ng lalaking masaya kanina sa kasal. Rafael, hiho, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Umalis si Sofia dahil nakuha na niya ang gusto niya. Ang boses ni Imelda ay puno ng pekeng pag-aalala. Bawat salita ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala ni Rafael. Tingnan mo ang iyong kahadiyero. Wala na ang mga alahas ng iyong yumaong ina. Ninakaw niya ang lahat bago siya tumakas, kasama ang kanyang mangingibig. Hindi totoo yan, tita. Mahal ako ni Sofia. Ang sigaw ni Rafael, ngunit ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagdududa. Mahal? Kung mahal ka niya, bakit wala siya rito? Bakit isang sulat ng pamamaalam at isang bakanteng lalagyan ng alahas ang iniwan niya? Ang nakakalokong nangiti ni Imelda ay hindi nakita ni Rafael dahil sa kanyang pagkakayuko. Maniwala ka sa akin, biktima ka lamang ng isang babaeng mapagpanggap. Bumalik ang eksena sa kubo ni Tatay Ben. Inabutan ng matanda si Sofia ng isang pinggan ng malamig na kanin at tuyo. Habang sinusubo ni Sofia ang pagkain, bawat butil ay tila paalala ng kanyang bagong realidad. Wala na ang mga masasarap na putahe ng kasal, wala na ang kanyang asawa, at wala na ang kanyang dangal sa mata ng lipunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagnguya, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi nang bumukas ang lumang radyo ni Tatay Ben. Isang balita ang tila sumaksak sa puso ni Sophie. Isang babala sa publiko. Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang babaeng nagngangalang Sofia Alejandro dahil sa kasong pagnanakaw ng malaking halaga man ng alahas at pera mula sa pamilya Alejandro. Ang sino mang makakakita sa kanya ay hinihimok na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Nabitiwan ni Sofia ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat na wala na siyang babalikan. Hindi lamang siya itinakwil, ginawa rin siyang kriminal ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Napatingin si Sofia sa labas ng bintana. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, ngunit sa dilim, may isang aninong nakatayo malapit sa bakod ng kubo. Isang estranghero ang dahan-dahang lumalapit at sa bawat hakbang nito, ang pintig ng puso ni Sofia ay lalong bumibilis. Sino ang taong ito? At paano niya nalaman ang taguan ni Sofia sa gitna ng masukal na kagubatan? Hindi mo ba nakikita, Rafael? Ang babaeng pinakasalan mo ay isang mahusay na aktres. Ginamit niya ang kanyang amo-among mukha para makuha ang tiwala mo. Pero sa huli, ang laman ng iyong bulsa ang tunay niyang minahal. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang banayad na kumpas ng kamay na naglalagay ng lason sa isang bukas na sugat. Nakatayo siya sa gitna ng silid na dapat sana ay paglilipasan ni Rafael at Sofia ng kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ang mga talulot ng rosas na nakakalat sa kama, na inayos ng mga katulong ng may pagmamahal, ngayon ay tila mga patak ng tuyong dugo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Si Rafael ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata
ay namumula hindi lamang sa alak, kundi sa matinding pagkalito. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang sulat na ibinigay sa kanya ni Imelda na di umano'y natagpuan sa ilalim ng una ni Sofia. Hindi ito magagawa ni Sofia, tita. Kilala ko siya. Alam ko ang tibok ng puso niya. Ang mahinang sagot ni Rafael habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at pagkawasak. Ang tibok ng puso ay madaling pekein, Rafael, pero ang sulat kamay? Tingnan mo, ito ang kanyang pirma, hindi ba? Sinabi niya rito na hindi niya kayang talikuran ang kanyang nakaraan para sa isang buhay na puno ng bawal na pag-ibig. Sinabi niya na mas pinili niyang umalis kasama ang taong tunay na nakakaalam ng kanyang pagkatao. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim sa dibdib ng kanyang pamangkin. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang una ni Sofia. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng isinubsob niya ang kanyang mukha rito at huminga ng malalim. Ang bango ng sampagwita at jasmine, ang amoy na laging dala ni Sofia, ay naroon pa rin. Tila naririnig pa niya ang mahinhing tawa nito sa bawat sulok ng silid. Ang kaibahan ng amoy ng pag-ibig sa malupit na realidad ng pag-iwan ay nagdulot ng isang matinding kirot na nagpaungol sa kanya sa hapdi. Isang hagulgol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang lalaking nawalan ng katuwiran. Samantala, sa labas ng bakod ng Hacienda Alejandro, sa ilalim ng malalaking puno ng mangga na nagsisilbing anino sa dilim, isang babae ang nakatayo ng tahimik. Si Sofia. Nakatingin siya sa liwanag na nagmumula sa bintana ng kanilang silid. Nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan na tila nakikisimpatya sa kanyang pighati. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo pabalik at sabihin kay Rafael na narito lang siya, na hindi siya kailanman nagnakaw, na mahal niya ito. Ngunit ang bawat hakbang niya pabalik ay tila pinipigilan ng banta ni Don Alejandro. Nakikita niya sa kanyang balintataw ang mukha ni Rafael na nakaposas. Ang kinabukasan nito na sinisira ng sariling ama dahil lamang sa kanya. Pinili ni Sofia ang manahimik. Pinili niyang maging kontrabida sa paningin ng lalaking buhay niya para lamang manatiling buo ang buhay nito. Patawarin mo ako, Rafael. Kung ang pag-alis ko ang magliligtas sa iyo, magiging masaya na ako sa piling ng mga alaala nating dalawa. Ang bulong ni Sofia sa hangin na agad namang tinangay ng malakas na ihip ng hanging amihan. Dahan-dahang tumalikod si Sofia at nagsimulang maglakad pabalik sa maliit na kubo ni Tatay Ben. Ang putik sa kalsada ay tila humihigop sa kanyang bawat hakbang, isang paalala na ang kanyang mundo ay lumiliit na at nagiging madilim. Nang makarating siya sa kubo, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang serye ng malalakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na hindi nanggagaling sa isang kaibigan, kundi sa isang taong may dalang malaking balita o panganib. Sino yan? Ang kabado at pabulong na tanong ni Sofia habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang isang lumang kahoy na maaring gamiting sandata. Huwag kang matakot, Doña Sofia Galvez. Ang boses mula sa labas ay baritono, formal, at puno ng awtoridad. Hindi ito ang boses ng pulis at lalong hindi ito boses ni Tatay Ben. Napatigil si Sofia. Ang pangalang Galvez, ang tunay na apelyido ng kanyang ama, na matagal nang ibinaon sa limot, ay binanggit ng estranghero nang may matinding paggalang. Isang pangalang tanging ang mga taong may malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan ang nakakaalam. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa ilalim ng liwanag ng kidlat na gumuhit sa kalangitan, tumambad ang isang lalaking naka-Amerikana, basang-basa sa ulan, ngunit nananatiling kagalang-galang ang tindig. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalang iyan? Ang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses
ay tila isang babala. Sa gitna ng unos, ngumiti ng bahagya ang lalaki at inilabas ang isang gintong singsing na may tatak ng isang pamilyar na agila. Ako si Attorney Santos at narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyong pamilya. Simula sa gabing ito, ngunit sa likod ng lalaki, sa madilim na bahagi ng kagubatan, isang pares ng mga mata ang nakamasid. Isang tao na ipinadala ni Doña Imelda para siguraduhing hindi na makikita pang muli si Sofia. Nang kahit na sino, ang iyong ama ay hindi lamang biktima ng tadhana, Sofia. Siya ay biktima ng isang planadong pagtataksil na nagsimula sa mismong silid kung saan ka ikinasal kanina. Ang mga salitang ito ni Attorney Santos ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy ng pighati ni Sofia. Habang nakatitig siya sa lumang gintong singsing na hawak ng abogado, dahan-dahan niyang hinaplos ang sulsing bahagi ng kanyang wedding gown na nakapatong sa mesa. Ang puting tela ay puno na ng mantsa ng putik at dumi. Tila ang kanyang sariling dangal na niapakan ng mga Alejandro, habang ang abogado ay nagpapaliwanag ng tungkol sa mga dokumento at batas. Ang tanging nagagawa ni Sofia ay ang miyakan ang bawat himay. Ay may ng telang sumisimbolo sa kanyang nawasak na pangarap. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang bawat hininga niya ay puno ng kasinungalingan ng iba. Nais niyang sumigaw, nais niyang itapon ang lahat ng gamit sa loob ng kubo, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang buntong hininga na puno ng pait. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam habang pilit niyang itinatago ang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang binti. Kailangan nating bumalik, Sofia, hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang nararapat sa iyo. Ang dagdag ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa ngayon, kailangan mong maging isang anino, isang taong hindi nila mapapansin, ngunit nakikita ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sofia na, "Isang anino, doon naman ako nagsimula, hindi ba? Bilang isang katulong na walang boses sa loob ng mansyong yon. Sa tulong ni Tatay Ben at Attorney Santos, isang plano ang binuo sa gitna ng kadiliman. Kinuha ni Sofia ang isang gunting at walang pag-aalinlangang ginupit ang kanyang mahaba at malasot lang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang bahagi ng kanyang dating pagkatao na kanyang tinatalikuran. Kumuha siya ng isang lumang bandana at itinali ito sa kanyang ulo na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Ginamit niya ang uling mula sa kalan para lagyan ng peklat ang kanyang pisngi, isang disguise na magtatago sa kagandahang minahal ni Rafael. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw na tila nanunuya sa kanyang kalagayan, bumalik si Sofia sa Hacienda Alejandro. Ngunit hindi na siya ang asawa ni Rafael. Siya na ngayon si Maria, isang bagong katulong na nagmula sa malayong probinsya na may kapansanan sa mukha kaya't laging nakayuko at tahimik. Pagpasok niya sa tarangkahan, ang amoy ng mga mamahaling bulaklak sa hardin ay tila isang lason sa kanyang pangamoy. Bawat sulok ng mansyon ay may dalang alaala. Ang bawat halik ni Rafael, ang bawat pangako sa ilalim ng buwan. Ngunit bago pa siya makapunta sa quarters ng mga katulong, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang mundo. "Hoy! Ikaw! Bagong katulong!" Ang sigaw ni Doña Imelda. Nakatayo ito sa veranda, may hawak na pamaypay at nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. "Bakit ka nakatitig sa akin? At ano yang nasa mukha mo? Nakakadiri. Siguraduhin mong hindi ka lalapit sa pagkain namin. Baka mahawa kami sa kung anong sakit yan." Yumuko si Sofia ng malalim. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad para lamang pigilan ang sarili na sumagot. "Opo, ma'am. Pasensya na po." Ang pabulong niyang sagot sa wikang Taglish, pilit na binabago ang tono ng kanyang boses.
Pumunta ka sa likod. Doon ka sa mga maruruming labada. At huwag na huwag kang magpapakita kay Rafael. Masyadong masilan ang aking pamangkin para makakita ng isang tulad mo sa gitna ng kanyang pagluluksa. Ang dagdag ni Imelda bago tumalikod ng may kasamang pag-irap. Habang naglalakad si Sofia patungo sa labanderya, nakita niya si Rafael sa malayo. Nakatayo ito sa may bintana ng kanilang dating silid, nakatingin sa kawalan. Mukhang hindi ito nakatulog, magulo ang buhok, at tila nawalan ng sigla ang buong pagkatao. Gustong tumakbo ni Sofia, gusto niyang yakapin ang asawa at sabihing, "Rafael, ako ito. Narito ako." Ngunit naramdaman niya ang bigat ng gintong medalyon sa loob ng kanyang bulsa. Ang paalala ni Attorney Santos, hindi pa ito ang oras. Kailangan muna niyang mahanap ang orihinal na titulo ng lupa na itinatago ni Don Alejandro. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog na, dahan-dahang lumabas si Sofia mula sa quarters. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim. Ang katahimikan ng mansyon ay binabasag lamang ng tunog ng kanyang sariling paghinga. Nakarating siya sa tapat ng silid ni Don Alejandro. Alam niyang nandoon ang lihim na vault sa likod ng malaking painting ng kanilang ninuno. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Maria? O baka dapat kitang tawagin sa tunay mong pangalan?" Napatigas ang buong katawan ni Sofia. Ang boses na yon ay hindi kay Doña Imelda. Hindi rin yon kay Don Alejandro. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang pares ng mga mata na tila nakakakita sa loob ng kanyang kaluluwa, si Rafael. Hawak ni Rafael ang isang lampara at ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Sofia na natatakpan ng bandana. Ang kaba sa dibdib ni Sofia ay tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Mabibiso na ba ang kanyang pagbabalik sa unang gabi pa lamang ng kanyang pagpapanggap? Isang hamak na katulong ka lang, Maria. Huwag mong hayaang dumapo ang iyong maruming tingin sa mga gamit ng pamilyang ito. Linisin mo ang bawat sulok ng silid na ito gamit ang iyong mga kamay, hanggang sa makita ko ang sarili kong mukha sa kintab ng sahig. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa gitna ng malawak na pasilyo, nakatayo ang matikas na babae. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Sofia na ngayon ay kilala bilang si Maria. Gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos, itinabig ni Imelda ang timba ng tubig na dala ni Sofia. Ang tunog ng pagtapon ng tubig sa makintab na nara ay tila isang malakas na pag-agos ng ilog na dahan-dahang gumagapang sa paanan ni Sofia. Basang-basa ang laylayan ng damit ni Sofia. Naramdaman niya ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila nagpapaalala sa kanya ng gabi nang siya ay itaboy. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang bandana. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa malamig at basang sahig at nagsimulang punasan ng kalat ng walang kibo. "Opo, Doña Imelda. Patawarin ninyo po ako." Ang pabulong na sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang anino na lamang ng dati niyang tinig. Ang bawat pagkuskos niya sa sahig ay may kasamang panalangin na sana ay wag siyang mawalan ng katuwiran sa harap ng babaeng nagnanakaw ng kanyang buhay. Nang makaalis si Imelda, ang tanging naiwan ay ang amoy ng matapang na pabango nito na tila lason sa hangin. Dahan-dahang tumayo si Sofia at nagtungo sa silid ni Don Alejandro para maglinis. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang silid ng matanda ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng makakapal na kurtina. Narinig ni Sofia ang isang mahinang ungol mula sa malaking kama. Si Don Alejandro ay tila nagigiriit sa gitna ng isang masamang panaginip. Lumapit si Sofia at sa ilalim ng malamlam na liwanag,
Nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga braso ng matanda ay puno ng mga pasa, mga kulay ube at asul na mantsa sa maputlang balat, na tila mga bakas ng mahigpit na pagkakahawak o pananakit. Gabriel, patawad. Hindi ko ginusto, ang pabulong na sambit ni Don Alejandro sa gitna ng kanyang pagkakahimbing. Ang boses nito ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang mabigat na tanikala na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Napatulala si Sofia. Gabriel, ang pangalan ng kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puot kay Don Alejandro ay dahan-dahang nahaluan ng isang kakaibang pakiramdam, awa. Napagtanto niya na ang matandang ito ay hindi lamang isang kaaway, kundi isa ring biktima ng sarili niyang pamilya. Isang malakas na kaluskos mula sa kabilang silid ang nagpabalik kay Sofia sa realidad. Mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina nang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda kasama ang isang lalaking hindi pamilyar kay Sofia. Isang lalaking may madilim na aura at nakasuot ng leather jacket. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente ang lahat. Ang malamig na utos ni Imelda, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo. Masyado nang nagiging matanong si Rafael tungkol sa mga dokumento ni Sofia. Kung hindi siya titigil, kailangang sumunod na siya sa kanyang biyenan. Isang mabilis na pagbangga sa kalsada, tulad ng nangyari sa ama ni Sofia, 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Sofia ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila naging bato. Pinapatay nila ang kanyang ama. At ngayon, ang asawa naman niyang si Rafael ang isusunod nila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tela ng kurtina. Tila ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na hindi bumagsak sa sahig dahil sa matinding panghihina. Nang makaalis ang dalawa, lumabas si Sofia mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Dahan-dahan siyang lumapit muli sa kama ni Don Alejandro. Ang matanda ay tila nahihirapan na ring huminga. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa gitna ng panganib, nanaig ang kabutihan sa puso ni Sofia. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng matanda at marahang hinaplos ang mga pasarito. Isang maliit na kilos ng pagkalinga sa gitna ng isang bahay na puno ng kasamaan. Ang balat ng matanda ay tila tuyong papel, malamig at walang buhay. Lalaban tayo, Papa Alejandro. Ang pabulong na pangako ni Sofia. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kamay ng matanda. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga mata ni Don Alejandro ay biglang bumukas. Ang kanyang mga daliri ay biglang humigpit sa pulso ni Sofia nang may lakas na hindi akalain ng sinuman. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Sofia. Tila nakikita ang lahat sa likod ng bandana. Sofia, ikaw ba yan? Anak, ikaw ba ang dumating para iligtas ako? Ang paos na tanong ng matanda, habang ang isang butil ng luha ay gumuguhit sa kanyang kulubot na pisngi. Napatigas ang buong pagkatao ni Sofia. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Isang malaking panganib ang nakaambas sa kanya. Kung may makarinig sa pagtawag ni Don Alejandro sa kanyang pangalan, ang gabi na ito ang magiging huli para sa kanilang dalawa. Paano sasagot si Sofia sa gitna ng banta ng kamatayan at ang pagkakataong makuha ang katotohanan? Bakit parehong-pareho ang lasa nito sa kape ni Sofia? Sino ka ba talaga, Maria? Ang tanong ni Rafael ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng tahimik na silid kainan. Hawak niya ang tasa ng kape na kapapaabot lang ni Sofia. Isang timpla na may tamang tamis at pait, eksakto sa paraan ng pagtitimpla na tanging si Sofia lang ang nakakaalam. Nakatitig si Rafael sa mga kamay ni Sofia na nanginginig habang hawak ang lumang tray. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng sigla, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot at pagdududa. Yumuko ng malalim si Sofia,
Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng bandana. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang bawat paghinga. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Pasensya na po, Sir Rafael. Nagkataon lang po siguro. Ang pabulong na sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay ginawa niyang paos at tila may kahirapang magsalita. Lahat po ng katulong dito ay tinuruan ni Doña Imelda kung paano kayo pagsilbihan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang tita ko? Hindi marunong magtimpla ng kape ang babaeng yon. Tanging si Sofia lang. Hindi na natapos ni Rafael ang kanyang sasabihin dahil sa biglang pagpiit ng kanyang boses. Tumalikod siya at humarap sa bintana. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa pigil na paghikbi. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng asawa ay tila isang patak ng asido sa kanyang sariling kaluluwa. Gusto niyang itapon ang kanyang disguise. Gusto niyang yumakap sa likod ni Rafael at sabihing, "Narito ako, mahal ko, hindi kita iniwan." Ngunit ang banta ni Doña Imelda at ang panganib sa buhay ni Rafael ang nagsilbing tanikala na pumipigil sa kanyang bawat hakbang. Nang sumapit ang gabi, ang buong Hacienda Alejandro ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Pumasok si Sofia sa aklatan para kumuha ng ilang gamit sa paglilinis, ngunit natagpuan niya si Rafael na nakasubsob sa mesa, may hawak na baso ng alak at napapaligiran ng mga larawan ng kanilang kasal. Dahan-dahang lumapit si Sofia. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng silid. Nakita niyang natutulog na si Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng pait at paghihirap. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, binabanggit ni Rafael ang pangalan ni Sofia nang may matinding pagsusumamo. Hindi na nakapagpigil si Sofia, ibinaba niya ang kanyang mga gamit at dahan-dahang lumapit sa asawa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang magulo at malambot na buhok ni Rafael. Isang haplos na puno ng pag-ibig, pangungulila at pangako. Naramdaman ni Sofia ang init ng balat ni Rafael, isang pakiramdam na tila nagbabalik sa kanya sa mga sandali ng kanilang kaligayahan. Biglang gumalaw si Rafael at hinawakan ang kamay ni Sofia. Hindi idinidilat ang mga mata. "Sofia, huwag kang aalis. Please!" Ang pabulong na sambit nito. Nanatiling tahimik si Sofia. Hinayaan niyang hawakan ni Rafael ang kanyang kamay, habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang itinuon sa likod ni Rafael, nagbibigay ng isang tahimik na kalinga. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig ay ang kanilang magkasabay na paghinga at ang mahinang pagtibok ng kanilang mga puso na tila nag-uusap sa gitna ng kadiliman. Ito ay isang sandali ng wagas na koneksyon, isang pag-ibig na hindi kailangang bigkasin dahil ang bawat haplos ay sapat na para maunawaan ng lahat. Dahan-dahang inihilig ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ninanamnam ang huling sandali ng kapayapaan bago ang darating na unos. Ang amoy ng asawa, isang halo ng pamilyar na sabon at ang pait ng alak ay tila isang paboritong kanta na ayaw niyang matapos. Ngunit alam niyang kailangan na niyang umalis bago pa magising ang diwa ni Rafael. Maingat na tinanggal ni Sofia ang kanyang kamay at dahan-dahang tumayo. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid, nakita niya ang isang anino sa may pintuan. Si Doña Imelda. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala, habang nakatingin sa katulong na masyadong malapit sa kanyang pamangkin. "Anong ginagawa mo rito, Maria?"
Bakit mo hinahawakan ang pamangkin ko? Ang malamig na tanong ni Imelda, ang bawat salita ay tila isang patalim na handang tumama. Yumuko si Sofia at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit. Pasensya na po, ma'am. Nakita ko lang po na nahulog ang kumot ni Sir Rafael kaya inayos ko lang po. Lumayas ka rito at huwag na huwag ka nang lalapit sa kanya kung ayaw mong mawala ang trabaho mo o ang buhay mo. Ang dagdag ni Imelda bago ito pumasok sa silid. Tumakbo si Sofia patungo sa hardin. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at kaba. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang kanyang buong katawan ay pinagpapawisan. Nais niyang makalanghap ng sariwang hangin para pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit habang siya ay naglalakad sa madilim na bahagi ng hardin, malapit sa mga malalagong halaman ng gumamela, naramdaman niya ang isang malamig na dulo ng isang bagay na itinutok sa kanyang likuran. Isang matigas at mapanganib na bagay na tila isang hudyat ng kamatayan. Huwag kang gagalaw, Sofia. Alam kong ikaw yan. Tapos na ang paglalaro mo ng tagu-taguan. Ang boses ng isang lalaki ay tila isang bulong mula sa impyerno. Napatigas ang buong katawan ni Sofia. Ang kanyang paghinga ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman ang sikretong matagal nang itinago ni Sofia sa likod ng kanyang bandana? Isang maling galaw. At ang gabing ito, ang magiging huling alaala ni Sofia sa mundong puno ng pait. Huwag kang lilingon, Sofia. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong sa ilalim ng lupang ito ka nahihimlay bago pa man sumikat ang araw. Ang boses ng lalaki ay tila isang kakalawangin na lagari na humihiwa sa katahimikan ng madilim na hardin. Naramdaman ni Sofia ang lamig ng dulo ng bakal na nakadiin sa kanyang likuran, eksakto sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang kanyang paghinga, na kanina lang ay puno ng pangungulila para kay Rafael, ngayon ay naging mabilis at mababaw, tila isang ibong naghihingalo. Sa mga sandaling iyon, ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng dapo ay tila naging amoy ng kamatayan. Ang dulo ng bakal ay dahan-dahang bumaon sa manipis na tela ng kanyang uniforme, isang paalala na ang kanyang buhay ay nakasalalay na lamang sa isang pitik ng daliri ng taong nasa kanyang likuran. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang pabulong na tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa tuyong dahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumuguhit mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Isang mapait at nakakangilong tawa ang naging tugon ng lalaki. Hindi mo na ba ako kilala, Sofia? O sadyang napakagaling mo lang talagang makalimot? Pero hindi bale, dahil may isang taong sabik na makita ka. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ng malaking puno ng akasya ang isang pamilyar na figura. Ang tunog ng mga takong ng sapatos na tumatama sa semento ay tila isang mabagal na martsa patungo sa bitayan, si Doña Imelda. Hawak nito ang isang pamaypay na gawa sa mamahaling sutla, ngunit ang kanyang mukha ay mas matigas pa sa bato. So, the little mouse has returned to the trap. Ang wika ni Imelda sa wikang Taglish, ang bawat salita ay puno ng lason at pangungutya. Lumapit siya kay Sofia at marahas na hinila ang bandana na nakatali sa ulo nito. Tingnan mo nga naman, ang galing ng disguise mo, Maria. Pero kahit lagyan mo pa ng uling ang buong mukha mo, ang amoy ng isang hampas lupa ay hinding-hindi mo maitatago. Naramdaman ni Sofia ang hapdi sa kanyang anit sa lakas ng pagkakahila ni Imelda. Ngunit sa halip na sumigaw, tinitigan niya ang matanda nang may matinding paninindigan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang takot. Bakit ninyo ginagawa ito? Alam ninyong ako ang tunay na may-ari ng lupang kinalalagyan ninyo ngayon.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sofia na nagdulot ng isang matinis na tunog sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay tila nasunog sa hapdi at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. "Huwag mong gagamitin ang boses na yan sa akin." Ang bulyaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Sofia, sapat na para maamoy ang matapang na lason sa kanyang hininga. "You are nothing but a thief." Ninakaw mo ang puso ni Rafael at ngayon ay gusto mo pang nakawin ang kayamanan ng pamilyang ito? Hindi ako papayag. I have worked too hard to let a beggar like you ruin everything. Inutusan ni Imelda ang lalaki na itali ang mga kamay ni Sofia. Ang magaspang na lubid ay humihiwa sa kanyang mapuputing pulso. Bawat higpit ay tila isang sumpa ng pagkabilanggo. Dinala nila si Sofia sa isang madilim na imbakan sa dulo ng hasyenda, kung saan ang amoy ng lumang abono at kalawang ay nanunuot sa bawat hininga. Sa loob ng imbakan, itinulak ni Imelda si Sofia sa sahig. Ang tunog ng katawan ni Sofia na tumama sa matigas na semento ay tila isang malakas na kalabog ng kawalang pag-asa. "Makinig ka sa akin ng mabuti, Sofia," ang sabi ni Imelda habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya. "Ibibigay mo sa akin ang orihinal na titulo na itinatago ni Alejandro. Alam kong alam mo kung nasaan iyon. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang asawa mong si Rafael ang magbabayad para sa iyong katigasan ng ulo. Isang aksidente lang sa kalsada at magsasama na kayo ng ama mo sa kabilang buhay." Ang puso ni Sofia ay tila sasabog sa matinding puot at bighati. "Wala kayong puso. Sarili ninyong pamangkin? Papatay ninyo para lang sa pera?" Pera ang nagpapatakbo sa mundong ito, Sofia. "Something a rat like you will never understand." Ang huling wika ni Imelda bago ito lumabas at ikinandado ang pinto mula sa labas. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila huling hininga ng kalayaan ni Sofia. Sa labas, sa gitna ng hardin, dahan-dahang naglalakad si Rafael habang tinatawag ang pangalan ni Maria. Napansin niyang naiwan ang timba ng tubig sa gitna ng daan. Habang yumuyuko siya para pulutin ito, may isang bagay siyang nakita sa ilalim ng mga halaman. Isang bandana, isang pamilyar na bandana na may mantsa ng uling, ngunit may amoy ng isang halimuyak na hinding-hindi niya malilimutan. Ang amoy ng sampagwita at jasmine, ang amoy ni Sofia. Napatigil ang paghinga ni Rafael. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila na kuryente. Tumingin siya sa madilim na direksyon ng imbakan sa dulo ng hasyenda, kung saan ang katahimikan ay tila isang babala ng isang lihim na naghihintay na mabunyag. Ano ang gagawin ni Rafael sa pagtuklas na ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Sofia ang pagpapahirap ni Imelda bago siya tuluyang mawasak? "Huwag kang mag-alala, Alejandro. Malapit nang magkita ang paborito mong manugang at ang ama niyang si Gabriel. Gabriel sa kabilang buhay. Siguradong matutuwa silang magkasama muli sa impyerno habang tayo ay nagpapakasasa sa kanilang kayamanan." Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa tenga ng nanghihinang matanda. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Don Alejandro, habang ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay dahan-dahang hinihimas ang pisngi ng kanyang kapatid. Ang bawat salita niya ay may dalang talim, isang pagmamalupit na hindi kailangan ng pisikal na saktan para magdulot ng matinding pighati. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang mga kamay ni Don Alejandro ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanlalabong mata, may isang apoy ng pagsisisi na pilit na nagniningas. Tinitingnan niya ang larawan ni Gabriel, ang ama ni Sofia, na nakasabit sa tapat ng kanyang kama. Ang gunita ng nakaraan ay tila isang malakas na daluyong na humahampas sa kanyang konsensya. Ang utang na loob na dapat ay naging pundasyon ng pasasalamat ay naging mitya ng isang malaking kataksilan na ngayoy sumasakal sa kanyang kaluluwa. Nang lumabas si Imelda para asikasuhin ang paglilinis sa imbakan,
Ang silid ay binalot muli ng isang mabigat na katahimikan, ngunit hindi nagtagal. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang pumasok, madusing, may mga galos sa braso, at ang buhok ay magulo. Si Sofia. Nakatakas siya mula sa imbakan sa tulong ng isang matalas na piraso ng lata na ginamit niya para putulin ng lubid. Ang bawat kaskas sa kanyang balat ay tila isang sakripisyo para sa katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Don Alejandro. Ang amoy ng gamot at ang amoy ng papalapit na pagwawakas ay nanunuot sa kanyang pangamoy. Papa Alejandro? Ang pabulong na tawag ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng unos. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Sofia, isang mahina at basag na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuyong labi ay pilit na bumukas. Tila may gustong sabihin na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Sofia! Patawad! Ang painting! Ang paos na sambit ni Don Alejandro, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuturo ang malaking larawan ng kanilang ninuno sa dingding. Nasa likod, ang lahat, ang tunay na testamento. Dali-daling pumunta si Sofia sa painting. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakbo palayo sa kamatayan. Gamit ang kanyang natitirang lakas, inurong niya ang mabigat na kwadro. Sa likod nito ay may isang maliit na siwang sa pader. Doon niya nahanap ang isang lumang dokumento na nakabalot sa balat ng hayop, ang orihinal na titulo ng lupang ginto at ang huling testamento ni Don Alejandro na nagsasabing si Sofia ang tanging tagapagmana ng lahat. Ngunit sa gitna ng mga dokumento, may isang maliit na papel na nakasingit. Isang sulat na may pirma ni Doña Imelda, 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga mata ni Sofia ay nanlaki habang binabasa ang nakasulat. Isang kontrata para sa pagpapasunog ng bahay ni Gabriel. Hindi lang nila ninakaw ang lupa. Pinatay talaga nila si Papa. Ang bulong ni Sofia, ang kanyang mga luha ay pumatak sa dokumento. Tila isang basbas ng katarungan sa gitna ng pighati. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Tila ang buong bigat ng langit ay bumagsak sa kanyang balikat. Biglang bumukas ang pinto ng may matinding lakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Nakatayo roon si Rafael, ang kanyang muka ay puno ng galit, kalituhan at matinding pait. Nakita niya si Sofia na wala ng bandana at puno ng dumi, na hawak ang mga dokumento sa harap ng bukas na vault. Sofia, anong ginagawa mo rito? Bakit hawak mo ang mga papeles ni Papa? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang namamaos na sigaw ng isang taong huling-huli sa gitna ng pagtataksil. Hindi makapagsalita si Sofia. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa mga sandaling iyon, pumasok din si Doña Imelda sa likuran ni Rafael. May dalang isang mapait na ngiti na tila isang tagumpay. Sabi ko sa iyo, Rafael, narito siya para ubusin ang yaman natin. Huli na siya sa akto. Ang pang-udyok ni Imelda. Ang boses niya ay puno ng katuwaan habang nakatingin sa naglalaban na emosyon sa mukha ng kanyang pamangkin. Ngunit bago pa makasagot si Rafael, isang mahinang kaluskos ang nanggaling sa kama ni Don Alejandro. Ang matanda ay tila pilit na bumabangon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. At ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang direksyon. Hindi kay Sofia, hindi kay Rafael, kundi sa isang aninong nakatayo sa madilim na sulok ng silid na kanina pa pala naroon. Sino ang misteryosong tao sa dilim na nagpatigil sa huling hininga ni Don Alejandro? At anong katotohanan ang bitbit nito na mas malala pa sa krimen ni Doña Imelda? Tingnan mo ang iyong asawa, Rafael, isang magnanakaw na nahuli sa akto. Hindi sapat ang pag-ibig mo para sa kanya. Kailangan niya rin ang bawat sentimo
ng ating pamilya. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalas na kampana na bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid. Nakaturo ang kanyang daliri kay Sofia na nooy nakaluhod sa sahig. Hawak ang mga lumang dokumento na puno ng alikabok at mga mantsa ng luha. Ang hitsura ni Sofia ay kaawa-awa. Magulo ang buhok, puno ng dumi ang mukha, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng takot at ng katotohanang hawak niya. Si Rafael ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Nais niyang lapitan si Sofia. Nais niyang tanungin kung bakit ito narito. Ngunit ang mga salita ni Imelda ay tila isang pader na humaharang sa kanyang bawat hakbang. Ang amoy ng lumang papel at ang amoy ng kamatayan sa loob ng silid ay naghahalo, lumilikha ng isang atmosfera na tila isang huling hantungan ng lahat ng kanilang mga pangarap. Sofia, magsalita ka. Sabihin mong hindi totoo ito. Ang mahinang pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong bulong. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit mo ninanakawan ang tatay ko sa huling sandali ng buhay niya? Tumingala si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at determinasyon. Hindi ko siya ninanakawan, Rafael. Kinukuha ko lang ang ninakaw nila sa akin. Sa pamilya ko. Liar! You are a master manipulator, Sofia. Ang singhal ni Imelda habang dahan-dahang lumalapit para hablutin ang mga papeles. Huwag kang maniwala sa kanya, Rafael. She is trying to poison your mind, just like she poisoned this family. Ngunit bago pa man madampian ni Imelda ang mga dokumento, isang boses ang nanggaling sa madilim na sulok ng aklatan. Isang boses na puno ng awtoridad at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sapat na ang iyong mga kasinungalingan, Imelda. Ang hustisya ay hindi nahihintay ng bukas. Dahan-dahang lumabas mula sa anino si Attorney Santos. Ang kanyang tindig ay matikas at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tape recorder. Sa tabi niya ay si Tatay Ben, ang matandang hardinero, na ang mukha ay puno ng pighati ngunit may paninindigan. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila na binbin. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malakas na palakpakan para sa katotohanang darating. Sino ka? Anong ginagawa ninyo sa loob ng silid na ito? Ang tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa takot. Ako ang abogado ni Don Alejandro at ni Gabriel Galvez. Ang sagot ni Attorney Santos. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Imelda. Hawak ko ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krime. Mula sa pagpapasunog ng bahay ng mga Galvez, 10 taon na ang nakalilipas hanggang sa unti-unting paglason mo sa iyong sariling kapatid para makuha ang hasyenda. Napatingin si Rafael sa kanyang tita. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at pandidiri. Tita, totoo ba ito? Isang lason? Hindi! Gawa-gawa lang nila yan. Gusto lang nilang sirain ang pamilya natin. Ang sigaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Don Alejandro sa ibabaw ng kumot ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at tumitig kay Rafael. Isang huling lakas ang tila humugot sa kanyang katawan para magsalita. Rafael, anak, makinig ka kay Sofia. Ang paos at mahinang sambit ng matanda. Patawad, anak, sa lahat ng pagkukulang ko. Ibigay ninyo ang nararapat sa kanya. Matapos ang mga salitang iyon, ang dibdib ni Don Alejandro ay dahan-dahang bumaba at hindi na muling tumaas. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting naglaho, tila isang kandila na naubusan ng mitya. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Papa!
Hindi, Papa! Ang hagulgol ni Rafael habang isinusuobsob ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Ang bawat hikbi niya ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng oras na nagduda siya sa katotohanan. Lumapit si Sofia kay Rafael. Ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy ng walang hinto. Nais niyang hawakan ang asawa, nais niyang makiramay, ngunit ang bigat ng nakaraan ay tila isang malaking pader pa rin sa pagitan nila. Biglang tumayo si Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang hayop na nasasabitan sa sulok. Akala ninyo ba ay tapos na ito? Hindi ninyo ako mapapabagsak ng ganoon lang. Ang lupang ito ay akin. Akin. Mabilis na kinuha ni Imelda ang isang telepono sa mesa at may tinawagan. Pasok na kayo. Ngayon na. Ubusin ninyo ang lahat ng saksi sa silid na ito. Narinig ni Sofia ang mabilis na pagdating ng mga yabag ng paa mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na tumatama sa sahig ay tila isang paparating na hukbo ng kamatayan. Ang bawat pintig ng puso ni Sofia ay tila isang babala. Ang katotohanang kabubunyag pa lamang ay maaari ring maging dahilan ng kanilang katapusan. Nayakap ni Rafael si Sofia ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag laban sa anumang panganib. Hindi ko nahahayagang saktan kanilang muli, Sofia. Pangako. Ngunit sa pagbukas ng pinto, hindi mga pulis ang pumasok, kundi ang mga lalaking inupahan na ni Imelda para tapusin ang lahat. Hawak nila ang mga mapanganib na bagay na handang dumanak ng dugo sa loob ng silid ng naghihingalong pamilya. Mabubuhay pa ba ang pag-ibig sa gitna ng dumanak na dugo at kasinungalingan? O sadyang ang Hacienda Alejandro ay nakatadhana na maging isang libingan ng lahat ng kanilang mga pangarap? Hindi ako basura, Imelda. Ako ang may-ari ng bawat butil ng alikabok at bawat dumi sa sahig na kasalukuyan mong tinatapakan. Ang boses ni Sofia ay hindi na ang pabulong na tono ng isang katulong, kundi isang malakas at matikas na tinig na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng malawak na bulwagan ng Hacienda Alejandro, kung saan nagtitipon ang mga pinakamayayamang negosyante para sa binalak na auction ni Doña Imelda, pumasok si Sofia. Wala na ang bandana, wala na ang uling sa muka, at wala na ang takot sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ngunit ang kanyang tindig ay mas maringal pa sa sinumang reyna. Napatigil ang lahat. Ang bawat bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng mga mamahaling alak at mga imported na bulaklak ay tila naglaho, pinalitan ng bigat ng katotohanang bitbit ng babaeng nasa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ni Sofia sa makintab na sahig ay tila isang maringal na martsa ng katarungan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila isang tibok ng pusong muling nabuhay. Anong kapangahasan ito? Guard! Ilabas ang baliw na babaeng ito. Yang sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na pilit na nangingibabaw sa katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong baston. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa tindi ng kaba at galit. Ngunit walang lumapit na gwardiya. Sa halip, pumasok si Attorney Santos kasama ang ilang mga opisyal ng batas. Hawak nila ang mga dokumentong selyado at may pirma ng Korte Suprema. Ang auction na ito ay iligal. Ang formal na pahayag ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na si Sofia Galvez Alejandro ang tanging at tunay na tagapagmana ng lupang ginto at ng lahat ng ari-arian ni Don Alejandro. Ang anumang transaksyong ginawa ni Doña Imelda ay walang bisa at itinuturing na pagnanakaw. Isang malakas na singhasing ng pagkagulat ang nanggaling sa mga panauhin. Ang bawat mata ay nakatitig ngayon kay Imelda, na tila isang reynang biglang nawalan ng korona sa harap ng kanyang nasasakupan. Hindi maaari. Gawa-gawa lang yan. Pinatay niya si Alejandro. Siya ang pumatay.
Ang desperadong sigaw ni Imelda, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik habang itinuturo si Sofia. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dahan-dahang nagigiba. Ang bawat kasinungalingan niya ay tila mga anay na kumakain sa kanyang pundasyon. Dahan-dahang lumapit si Sofia kay Imelda. Tumigil siya sa harap ng matanda. Sapat na para makita ang bawat guhit ng takot sa mukha nito. Inilabas ni Sofia ang gintong medalyon ng kanyang ama at ang sulat na nahanap niya sa vault. 10 taon mo itong itinago, Imelda. Ang utos na pumatay sa aking ama para lamang sa lupang ito. Ang pagmamalupit mo kay Papa Alejandro habang siya ay naghihingalo. Ang pabulong na wika ni Sofia. Ngunit bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Imelda. Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang katotohanan na matagal mong ibinaon sa limot. Biglang lumuhod si Imelda sa sahig. Ang kanyang mga marangyang alahas ay tila naging mabigat na kadena. Isang hagulgol ng pagkatalo ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang taong nawalan ng lahat. Hindi lamang ng kayamanan, kundi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng mabigat na paan ng katotohanan. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Sofia, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa sigaw ng puso mo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rafael. Nais niyang hawakan ang kamay ni Sofia. Nais niyang humingi ng tawad sa bawat oras na hinayaan niyang masaktan ang babaeng mahal niya. Tumingin si Sofia kay Rafael. Naramdaman niya ang pamilyar na pintig ng kanyang puso. Ang pag-ibig na kahit kailan ay hindi naglaho sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na hiyaw ang nanggaling sa labas ng bulwagan. Ang langit ay biglang nagdilim at isang malakas na dagundong ng kulog ang bumasag sa katahimikan. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay tila sumasayaw sa gitna ng isang hindi inaasahang pagbagyo. Isang tauhan ni Imelda, ang lalaking may hawak ng baril sa hardin noong nakaraang gabi, ay biglang pumasok ng may dalang sulo. Kung hindi mapupunta kay Doña Imelda ang lupang ito, walang makikinabang dito. Ang sigaw ng lalaki habang inihahagis ang sulo sa mga makakapal na kurtina ng bulwagan. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, tila isang gutom na hayop na nagnanais na ubusin ang lahat ng karangyaan at kasalanan sa loob ng Hacienda Alejandro. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa silid, lumilikha ng isang kaguluhan sa gitna ng dapat sana ay isang sandali ng tagumpay. Nayakap ni Rafael si Sofia ng mahigpit habang ang mga tao ay nagkakagulo sa pagtakas. Ang bawat hininga nila ay puno ng init at panganib. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Sofia. Sapat na ba ang pagbawi sa kanyang dangal kung ang lahat ng kanyang pinaglaban ay magiging abo sa isang iglap? Maaari pa bang magkaroon ng bagong simula sa gitna ng mga nagbabagang alaala? O ito na ba ang huling kabanata ng kanilang pag-iibigan? Hindi sapat ang salitang patawad para mabuo ang pusong dinurog mo ng paulit-ulit, Rafael. May mga lamat na kahit anong dikit ay mananatiling bakas ng sakit. Ang boses ni Sofia ay tila isang malamig na simoy ng hangin na umiihip sa gitna ng mga abo ng Hacienda Alejandro. Nakatayo siya sa beranda ng bahaging hindi natupok ng apoy, nakatingin sa malawak na lupain na ngayon ay muling nagdidilim dahil sa papalapit na gabi. Ang amoy ng sunog na kahoy at usok ay nananatili pa rin sa paligid, isang paalala ng malaking trahedyang halos kumitil sa kanilang mga buhay ilang linggo na ang nakalilipas. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Sofia ang isang maliit na saplot na may burang pangalan ni Rafael. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang bawat hibla ng tela. Ang kanyang mga daliri ay tila naghahanap ng init na matagal nang nawala. Ang bawat haplos niya
ay may kasamang alaala ng mga pangakong napako, ng mga luhang ibinuhos sa dilim, at ng pag-ibig na naging mitya ng kanyang pagdurusa. Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na nara ay tila isang mabagal at nag-aalinlangang pagsusumamo. Hindi siya nagsasalita. Tila natatakot na ang anumang tunog mula sa kanyang bibig ay maging dahilan para tuluyang lumayo ang babaeng mahal niya. Ang amoy ng lupa at pawis mula sa kanyang maghapong pagtatrabaho sa bukid ay humahalo sa amoy ng gabi, isang patunay ng kanyang pagnanais na magsimulang muli mula sa ibaba. Alam ko, Sofia, alam kong kahit ialay ko pa ang bawat sandali ng buhay ko, hindi ko mababayaran ang lahat ng luhang idinulot ko sa'yo. Ang pabulong na sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Pero narito ako, hindi bilang isang Alejandro na mayaman, kundi bilang lalaking handang magtanim ng bagong pag-asa sa bawat lupang tinatapakan mo. Dahan-dahang lumingon si Sofia. Nakita niya ang pagbabago kay Rafael. Ang dating makinis na mga kamay nito ay puno na ngayon ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa paggawa sa bukid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay tila dalawang malalim na lawa ng kapakumbabaan. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pakikipaglaban sa pagitan ng puot na matagal niyang inalagaan at ng pag-ibig na ayaw pa ring sumuko. Nais niyang itaboy si Rafael, nais niyang sabihing huli na ang lahat, ngunit ang makita ang asawang nagpapakababa ay nagdudulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Lumapit si Rafael at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Sofia. Ang init ng palad nito ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ng asawa. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, kundi isang pag-aalay ng kanyang buong pagkatao. Sofia, iwanan mo na ang lahat ng sakit sa mga abong ito. Simulan nating itayo ang hasyenda hindi sa pera, kundi sa pagmamahal na ninakaw sa atin ni Tita Imelda. Ang dagdag ni Rafael, habang ang isang butil ng luha ay gumuguhit sa kanyang pisngi. Napadukmo si Sofia sa balikat ni Rafael. Isang malakas na hagulgol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang taong matagal nang nagkimkim ng bigat. At sa wakas, ay pinayagang gumaan ang pakiramdam. Ang bawat hikbi niya ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang bawat luha ay tila dumidilig sa natuyo niyang puso. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng pangunawa. Ang hunin ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang orkestra ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang boses ang nanggaling sa pintuan ng beranda. Si Tatay Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang itim na sobre na may selyo ng kapulisan. Ija, Sir Rafael, may balita mula sa kulungan. Ang boses ni Tatay Ben ay tila isang babala ng isang panganib na hindi pa rin natatapos. Si Doña Imelda, tumakas siya bago pa man maisagawa ang hatol sa kanya at may iniwan siyang mensahe para sa inyong dalawa. Naramdaman ni Sofia ang muling paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nagyeyelong takot. Binuksan ni Rafael ang sobre at binasa ang nakasulat sa isang maliit na piraso ng papel. Ang Hacienda Alejandro ay magiging libingan ninyong dalawa. Handa na ang huling pagsasabog ng aking puot. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang nakakakilabot na hinala. Sa malayo, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. At kasabay nito ang amoy ng gaas na dahan-dahang nanunuot mula sa ilalim ng sahig ng mansyon. Mabubuo pa ba ang kanilang pagpapatawad
kung ang kamatayan ay muli na namang kakatok sa kanilang pintuan. O sadyang ang tadhana ay ayaw silang bigyan ng pagkakataong lumigaya ng magkasama. Hindi mo na kami mapapatay, Imelda, dahil ang apoy na sinimulan mo ay matagal nang naging abo sa aming mga puso. Ang tanging natitira na lamang sa iyo ay ang usok ng iyong sariling kasamaan. Ang boses ni Sofia ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang kalmado at matikas na kapangyarihan habang nakatitig siya sa kanyang tiyahin. Sa gitna ng madilim na bodega sa ilalim ng mansyon, kung saan nanunuot ang amoy ng gaas na dahan-dahang gumagapang sa sahig, nakatayo si Doña Imelda. Hawak nito ang isang maliit na palito ng posporo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng baliw na determinasyon. Ang bawat himaymay ng kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng puot. Ang kanyang mga marangyang damit ay madumi na at punit-punit. Isang anino ng dati niyang kagalang-galang na tindig. Nakatayo si Rafael sa harap ni Sofia. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag. Naramdaman ni Sofia ang init ng likod ng asawa, ang bawat mabilis na paghinga nito na tila isang tambol ng babala. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng pagtulo ng gaas mula sa mga sadyang binutas na lalagyan. Isang tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang huling sandali. Lahat kayo ay kailangang mamatay. Ang hiyaw ni Imelda, ang kanyang boses, ay tila isang matinis na haginit ng hangin. Ang Hacienda Alejandro ay akin lang. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang kanyang mga kamay, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pag-aalay ng kapayapaan. Tita, sapat na. Tingnan mo ang iyong sarili. Wala ka nang napanalunan. Ang perang hinahangad mo ay hindi ka maililigtas sa dilim na nilikha mo. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang gumuhit sa mukha ni Imelda. Ang palito ng posporo sa kanyang nanginginig na daliri ay dahan-dahang lumapit sa sahig na basang-basa ng gaas. Naramdaman ni Sofia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa buhay. Ngunit bago pa man mabitawan ni Imelda ang posporo, dumating ang mga awtoridad kasama si Attorney Santos. Hindi marahas ang pagdakip. Sa halip, ang matanda ay tila biglang nawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa malamig na semento. At ang posporo ay nahulog sa isang tuyong bahagi ng sahig. Isang hudyat na ang kanyang paghahari ay tuluyan nang natapos. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na puno ng galit, kundi isang hikbi ng isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kalituhan. Makalipas ang ilang buwan, ang Hacienda Alejandro ay hindi na ang madilim na palasyo ng lihim at pighati. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag na ngayon, yumayakap sa malawak na taniman ng palay at mga gulay na muling namumukadkad. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin mula sa kabundukan ay tila isang basbas ng bagong buhay. Nakatayo sina Rafael at Sofia sa gitna ng bukid, pinapanood ang mga magsasaka na masayang nag-aani ng kanilang mga pananim. Ang bawat tawa ng mga bata sa malayo ay tila isang himig ng katarungang matagal nang hinintay. Ang lupaing dati ay mantsado ng dugo at kasinungalingan, ngayon ay nagbibigay ng pagkain at pag-asa sa buong komunidad. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Sofia at iniyakap ang kanyang mga braso sa baywang nito. Naramdaman ni Sofia ang init ng katawan ng asawa, ang kagalakang tila sasabog sa kanyang dibdib. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ninanamnam ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban. You look so beautiful today, my queen. Ang pabulong na wika ni Rafael sa wikang Taglish, bago dahan-dahang hinalikan ang noo ni Sofia. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sa atin. Ngumiti si Sofia, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga kristal sa ilalim ng araw. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, Rafael. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mundong karapat-dapat para sa taong mahal mo.
Dahan-dahan nilang pinagsalikop ang kanilang mga kamay, ang bawat kalyo sa kanilang mga palad ay tila mga medalya ng kanilang pagsisikap. Sa gitna ng masaganang ani, ang kanilang mga puso ay muling naging isa, isang pag-ibig na dumaan sa apoy, nilinis ng luha, at ngayon ay namumukadkad sa gitna ng katotohanan. Ang Hacienda Alejandro ay hindi na lamang isang lupain. Ito na ngayon ang tahanan ng kanilang mga pangarap. Isang hardin kung saan ang bawat butil ng palay ay simbolo ng kanilang wagas at hindi matitinag na paninindigan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na bukiran ng Hacienda Alejandro na tila isang gintong kumot na nagbibigay ng bagong buhay sa bawat lunti ang dahon ng palay. Ang amoy ng sariwang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kape ay nanunuot sa hangin. Isang timpla ng bango na tila isang matamis na alaala ng tagumpay. Wala na ang amoy ng usok, wala na ang pait ng lason, at wala na ang lamig ng pagtataksil na minsan ay bumalot sa lupang ito. Nakatayo si Sofia sa balkonahe ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa sementadong pasamano. Hindi na puting wedding gown ang kanyang suot, kundi isang simpleng bestidang bulaklakin na sumasayaw sa ihip ng hanging amihan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at puno ng kalyo mula sa pagtulong sa mga magsasaka. Pinagmamasdan niya ang maliit na gusali sa dulo ng kalsada, ang bagong tayong klinika at paaralan na ipinatayo niya para sa mga anak ng mga manggagawa. Ang katuparan ng pangarap na matagal nang ibinaon ng kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanyang likuran. Ramdam ni Sofia ang init ng hininga ng asawa sa kanyang batok bago siya nito marahang niyakap mula sa likod. Isang yakap na puno ng kapayapaan, isang paghaplos na tila nagsasabing tapos na ang lahat ng bagyo. Ang ganda ng tanawin, hindi ba, Sofia? Ang pabulong na wika ni Rafael, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na kanta. Minsan, kailangan palang dumaan sa apoy ang lahat para lamang makita natin ang tunay na ningning ng ginto. Humarap si Sofia sa asawa at dahan-dahang hinaplos ang mukha nito. Hindi ang lupa ang nagpapayaman sa atin, Rafael, kundi ang kakayahan nating bumangon matapos tayong madapa at ang tapang nating magpatawad sa mga taong sumugat sa ating kaluluwa. Nitong nakaraang linggo, binisita ni Sofia ang puntod ni Don Alejandro. Nag-alay siya ng mga puting bulaklak at isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Pinatawad na niya ang matanda dahil naunawaan niyang ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na pinapasan. Maging si Doña Imelda na ngayon ay nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip ay hindi na bahagi ng kanyang mga bangungot. Ang puot ay pinalitan na ng isang malalim na awa, isang panalangin na sana ay mahanap din nito ang kapayapaan sa gitna ng sarili nitong kadiliman. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Ang tanong ni Rafael habang dahan-dahang pinagsasalikop ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga singsing sa kasal ay nagniningning sa ilalim ng araw, hindi dahil sa halaga nito sa pera, kundi dahil sa bigat ng karanasang nagpatibay sa kanilang sumpaan. Matagal na akong handa, Rafael. Ang sagot ni Sofia nang may matamis na ngangiti. Dahil sa wakas, ang Hacienda Alejandro ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito na ang ating tahanan. Habang sila ay naglalakad pababa sa hagdanan, ang bawat hakbang nila ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pighati. Ang sikat ng araw ay patuloy na nagniningning, tila isang saksi sa isang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok, nalinisan ng mga luha at ngayon ay ganap ng malaya sa ilalim ng langit.